Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, papalitan na. Ayan, nako, Soto at Speaker Sibakin Nawa na. Ayan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin muling bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong survey na ito. Nako po parang gusto nilang i-justify yung mga nangyayari ngayon mga kababayan. Sabi po dito sa balita, trust rating ni Speaker Romualdez mas tumaas na kumpara kay VP Sara Duterte. Ayon sa isang survey, ayon sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research na inilabas nitong second quarter ng 2025, umangat ng malaki ang trust at performance ratings ni House Speaker Martin Romualdez na nasa 57% samantalang nasa 54% naman ang kay VP Sara Duterte. Saan kaya sila nag-survey? No? Baka sa ibang planeta po sila nag-survey mga kababayan. Biruin mo, nasasangkot nga tuloy ngayon ang House of Representatives dito sa flood control anomalies, tapos tataas bigla ang kanilang ratings. Nako, kalukuhan na yata ito mga kababayan. Magkano? Ang tanong dito mga karibin natin, magkano? Okta Research, magkano po? Dahil imposible namang ganito ang mangyari. Kung kailan tuloy nasasangkot sa anomalya, saka naman tumaas ang trust rating. Ibig bang sabihin nito, mas gusto ng mga Pilipino ang ginuguyo sila? Mas gusto ng Pilipino ang niloloko sila at pinagnanakawan ang kanilang pinaghirapan? No? Yan ba ang gusto ng mga Pilipino? Mukhang hindi ata, mukhang may mali dito Okta Research, nako po, masyado kayong halata. Anyway, ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito. No? Sa kabila po ng pagiging pagkakaroon ng mataas na trust ratings ni Speaker Martin Romualdez, ito naman po ang panawagan ng mga retired AFP at PNP officers. Call on Martin Romualdez to resign as House Speaker. Nako. Lahat ng kabulastugan nakita natin. Retired officers and Armed Forces of the Philippines, AFP and Philippine National Police, PNP, joined by civil society allies, have called on House Speaker Martin Romualdez to resign. Nako. Amid public outrage on alleged corruption and misuse of billions of public funds. Yan po ang apila ng ating mga kababayan na mga retired AFP, PNP dito kay Romualdez. Sana po ay mag-resign na po siya. Okay? Yan ba ang nagpapataas sa ratings ni Romualdez? Ito nga, nananawagan na mag-resign na siya. Not only PNP and AFP retirees, mga kababayan, veterans. Pero meron din pong mga politiko na gusto at nagsabi na please naman, por delicadeza. Tulad po ni Senator Bato de la Rosa, meron po siyang open letter na sinasabi na mag-resign ka na nga, Speaker Martin Romualdez. Pero mahirap. Hindi po ito magre-resign mga kababayan, sa tingin ko lang Hindi po ito, pinaghirapan na po nila itong pagnanakaw tapos magre-resign lang. Di ba? Mahirap to. Walang kumpas sa Malacanang no? Kung may kumpas na po sa Malacanang na palitan nyo na si Speaker Martin Romualdez, tulad po ng ginawa nila dito po sa House, sa Senate, kinumpasan lang Eto,
Tanggal agad si Space Cudero, no? Pero kung iisipin natin talagang nasaan bang logic, no? Ang mga anomalya ay nandito po sa House of Representatives. Tapos yung sisibakin nila yung sa Senate, yung Senate President. Di ba dapat mas akmang sibakin, no? Mas unang sibakin si Speaker Martin Romualdez dahil dyan mismo sa bahay niya. Nangyayari ang mga korupsyon. Nako. Ito pa mga kabayan, last po natin pag-uusapan si Speaker Martin Romualdez pa rin. Sabi niya po dito, eto niloloko na tayo dito. Sana wag po kayong magpadala ha, sana wag po kayong magpaloko dito kay Speaker Martin Romualdez. Sabi niya po dito, hustisya ang hangad ng taong bayan. Totoo, di ba? Hindi palusot. Sino bang nagpapalusot? Kayo yata no? Kaya't kailangan natin ng isang independent, patas at masusing investigasyon. Nako po. Naniniwala ba kayo? Ito personal pong tanong ito, no? Personal question para po sa ating lahat. Kasi ako medyo nagdududa rin ako Kayo ba mga kabayan, naniniwala ba kayo na itong independent commission, no? Na 3 tao lang ang miyembro, no? 2 tao lang ang miyembro at isa po ang special advisor, no? Si special advisor po si Magalong. Tapos yung 2, sila po ang magiging miyembro nitong independent commission na ito. Ang tanong dito mga kababayan, hindi kaya maging bias itong independent commission na ito? Kasi ang magpapasweldo po sa kanila para gawin yan ay ang gobyerno. Ngayon, sino bang kalaban natin ngayon? Sino bang kinakalaban natin dito sa mga flood control anomalies na ito? Di ba mga taong gobyerno? Hindi kaya magkaroon ng takipan, bayaran, at kung ano-ano pang mga kalokohan dito po sa independent commission na ito? Maganda na sana yun no? Naiinis nga ako maganda na sana yun mga kababayan, yung pagsasagawa, pag-iimbestiga ni Senator Rodante Marcoleta dyan po sa Blue Ribbon Committee. No? Maganda na yun Lumalabas na po kung sino ang may kasalanan talaga or kung sino-sino yung mga involved. No? Ngayon, pwede na magbago ang lahat. Pwede na ma-turn around. Pwede mag 360. Diba? Pwede nang magbago ang lahat. Dahil bago na, di ba? Bago na po ang mag-iimbestiga dito po sa flood control anomalies. Nanghihinayang talaga ka. Malamang ikaw na nanonood, nanghihinayang ka rin sa pagkakatanggal dito kaya former chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Nakakapanghinayang po kasi parang nandyan na nasa momentum na po tayo no? Pero ngayon, eto, back to zero na naman. Bukod sa back to zero, no? Mukhang mahihirapan din sila na patunayan na sila po ay para sa bayan sapagkat ang taong bayan ay nagdududa na po, no? There is doubt na sa taong bayan na mukhang hindi nila gagawin ng tama ang kanilang mga trabaho to investigate, no? Kaya itong si Speaker Martin Romualdez, wag po kayong magpapabudol. Dito po sa sinasabi niyang hustisya ang hangad ng taong bayan, hindi palusot. Kaya't kailangan natin ng isang independent, patas at masusing investigasyon. Nako, wag po kayong magpadala dyan. Toka-toka lang yan mga kababayan. Sana nga ma-impeach na, sana nga masibak na no? Ano kaya ang gagawin ng mga retired AFP at PNP, no? Sana, kasi, ano na lang nila dito, kinano lang yung pansin ni Martin Romualdez, no? Kumbaga, tinawag si Speaker Martin Romualdez at mag-resign ka na, ganoon. Anyway, mga kababayan, ito, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Nako, eto na. Rodante Marcoleta at ikinanta lahat ng mag-asawang Diskaya ang mga kababalaghan at mga sabwatan
sa bilyong-bilyong pondo ng flood control project at pinangalanan ang mga mambabatas na sangkot umano sa nasabing proyekto. Damay pa ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Saldico sa kabila ng paghihirap ni Senador Rodante Marcoleta para lang matudukan ang korupsyon sa flood control project. Senator Rodante Marcoleta inalis na sa pwesto bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na ayon pa sa marami sa ating mga kababayan na tila bagang ginagapang na ang magaling na senador para patahimikin na. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, nagimbal, nagulat at maraming nadismayang mga kababayan natin nang bigla ang pinalitan sa Senator Chis Escudero bilang Senate President na Senator Vicente Tito Soto III na nakakuha ng 15 boto. At dahil napalitan na nga ang Senate President, automatic mapapalitan na rin ang mga chairman ng mga committee ng Senado. At isa na nga rito ay si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon pa sa balita online, inanunsyo ni Senate President Vicente Tito Soto III nitong Lunes ng gabi na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang papalit kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nangyari ito ilang oras matapos mahalal si Soto bilang bagong Senate President na pumalit kay Senator Francis Escudero. Matatandaan na pinamumunuan ni Marcoleta ang nakaraang pagdinig kung saan inilantad ng contractors na sina Pacifico Curly Discaya at si Zara Discaya ang mga pangalan ng mga mambabatas at opisyal ng gobyerno na umano'y sangkot sa korupsyon ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay Soto, hindi maaaring manatili si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee dahil hindi ito kabilang sa majority block. Kinumpirma rin niya na pagkasunduan ng mga senador ang pagpapalit. Samantalang mananatili Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance, habang si Senator Juan Miguel Mix Tubiri naman ang bagong Senate Majority Leader. Pumalit kay Senator Joel Villanueva. Si Lacson ay kasalukuyang chairman din ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Kamakailan lang ay nahalal siyang Senate President Pro Tempore, pumalit kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga Solidaridad supporters na tila isa na itong hustisya para kay VP Sara Duterte. Tila lahat ng mga sinabi ni VP Sara na noong 2023 pa lamang kasi nagbabala na siya sa publiko at siya naman ang kauna-unahang nagbulgar na ang pondo at pera ng Pilipinas ay hawak na lang ng dalawang tao, si Martin Romualdez at Saldico. At tila binansagan. Ito mga karibyo natin, isingit po natin ang balitang ito, itong si Montulfo. Tiniro na naman po si Senator Rodante Marcoleta. Sabi niya po dito, bigyan po natin ng reaction to. Kasi ang sarap ang sarap talagang ang tawag dito. Banatan itong si Montulfo. Sabi niya po, Senator Rodante Marcoleta looks obvious in trying to cover up ghost or overpriced flood control projects during the Digong administration. Ako. Ikaw, ito si Montulfo, hindi na dapat to banatan kasi parang wala namang naniniwala sa taong ito. Biruin mo, ngayon po, parehas lang kayong lahat no? Bakit kayo ganyan? No? Kaya hindi tayo makapag-move on no? Kasi ang administrasyon po ito ang may problema. Tapos pupunta kayo sa nakaraang administrasyon. Nakakagigil po kayo. No? Bakit hindi nyo nakikita yung administrasyong ito na siya ang naglulustay nagnanakaw sa gobyernong ito Ito po ang nagnanakaw sa ating kaban ng bayan tapos isisisi nyo. Yan yung mahirap no? Tulad ditong mga tunggrista. Diba? Yung mga pumirma. Diyan po sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Mga kabayan, ihalos lahat po ng involved diyan sa flood control projects ay sila din po yung mga pumirma
doon sa impeachment complaint or doon po sa doon sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ito po ba ay coincidence lang? Nagkataon lang po ba na yung mga pumirma doon ay yun din po ang mga nai-involve ngayon sa flood control anomalies na ito? Kaya ikaw Montulfo, no? Tumigil ka na. Oo, tumigil ka na lang. Kasi parang parang sirang plaka na kayong lahat. Nakakaumay na nga i-share yung mga ninyo yung mga pinagsasabi ninyong nakaraang administrasyon. Biruin nyo, ang dami nyo. Tapos babasahin ko kayo araw-araw. Di ba? Kanina nga, mayroon tayo share May pasensya na kayo mga kababayan. Kailangan ko lang kasing i-share itong mga sinasabi nila para at least malaman din ninyo. No? Kasi hindi naman tayo papayag, mga karibin natin, na ganunin lang nila si Tatay Digong. Ang layo-layo nga po. Ang layo-layo nga po ng pamumuno ng administrasyong ito kaysa po sa administrasyon noon. Tapos sisisi nyo pa doon yung mga ginagawa nyong kalokohan. Wag naman, respeto naman po. Hindi respeto kay Tatay Digong, respeto po sa taong bayan. No? Wag nyo nang lukuhin ng taong bayan. Sa bagay, isa kasing political strategy mga karibin natin, no? Ang pagpapakalat ng impormasyon, no? Yung mga maling impormasyon to make them so clean and to make their opponent, lalo na si Vice President Sara Duterte, a dirty one, di ba? Gawin nilang malinis ang kanilang mga sarili, tapos yung kalaban nila ay nako, gawin nilang pinakamaduming politiko sa buong bansa. Pero reverse psychology lang yan mga kababayan. Kung ano man yung binabato nila doon sa nakarang administrasyon, maybe that is what they are doing. Diba? Yan po ang ginagawa nila. Just to cover up. Yun. Very good ka, Montulfo. Nakuha mo yung word na cover up. Tama ka. Kayo ang nagka-cover up. Paano ba ika-cover up? Dapat ang magka-cover up yung nasa issue ngayon Diba? Paano kung magka-cover up yung Duterte? Tahimik na nga sila. Diba? Kaya reverse psychology lang po ito mga kababayan. Labanan po natin to. Sama-sama po nating labanan mga karibin natin para hindi po sila magtagumpay. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? Comment nyo na lang po. Maraming salamat.